Ang alamat ng itim na paru-paro sa liblib na bayan. Sa isang malayong bayan na puno ng mga matatandang puno at balot ng makakapal na ulap tuwing gabi, may kwento ang mga matatanda tungkol sa isang kakaibang nilalang na tinatawag nilang itim na paru-paro. Sinasabing tuwing sasapit ang dapit hapon, dumarating ito sa mga bahay na tila walang anino. Hindi ito isang ordinaryong paru-paro. Ang pakpak nito ay itim at tila naglalaglab, at kapag lumipad, nag-iiwan ito ng malamig na hangin na pasok sa balat. Dumating si Lila, isang dalagang taga-syudad, upang magbakasyon sa kanilang lola sa bayan na ito. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng multo at kababalaghan, kaya tinawag niya itong mga panakot lang ng mga matatanda. Ngunit ng unang gabi na kanyang nilakbay ang mga landas sa paligid ng bahay, naramdaman niya agad na iba ang paligid. Ang mga mata ng mga puno ay tila sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tinatanggap si Lila ng malamig na hangin sa balkonahe, biglang may napansin siyang dumaplis sa hangin, isang puting anino na mabilis na lumipad papasok sa kagubatan sa tabi ng kanilang bahay. Sinundan niya ito nang hindi alam ang panganib na dala nito. Sa madilim na gubat, nakita niya ang mga itim na paru-paro na parami ng parami, lumilipad na tila nagbabantay sa isang punong matanda. Sa ilalim ng puno, may nakaupo, isang babae na nakasuot ng mahahabang puting damit. May matagal ng puting buhok na parang mga ugat ng puno, at ang kanyang mga mata ay kulay abo na tila walang buhay. Nang makita si Lila, ngumiti ang babae ng hindi maganda. "Hindi ka dapat nandito," sabi nito, at biglang ngumiti na nagpapakita ng mga matulis na ngipin na parang hayop. Nakilala ni Lila ang babae bilang si Alena, isang diwata ng kagubatan na naipit sa kasamaan ng tao noong unang panahon. Sabi ng kwento, isinumpa siya ng kanyang mga kaaway na walang hanggang buhay na puno ng pighati. Sa kanyang mga pakpak, may dalang sumpa ang mga itim na paru-paro na sinasamahan niya. Kung mahagupit ka ng isa dito, hahantong ito sa kawalang katawan at kawalang kilos hanggang sa mawala ang iyong kaluluwa. Nang subukang lumabas ni Lila, biglang sumulpot ang mga itim na paru-paro, pumalibot sa kanya at binuhusan ng malamig na hangin. Ramdam ni Lila ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan at ang pagbagal ng kanyang mga galaw. Pinilit ni Lila na tumakbo, ngunit bawat hakbang ay parang may humahatak sa kanya. Sa gitna ng gubat, narinig niya ang isang tinig na nanghihikayat, "Manatili ka sa amin, Lila. Huwag kang lalabas." Habang lumalalim ang gabi, natutunan ni Lila na kailangan niyang hanapin ang isang antigong anting-anting sa loob ng bahay ng lola niya. Isang bagay na ayon sa lola ay huling sandata upang mapalayas ang sumpa ng itim na paru-paro. Nang makarating sa bahay, naabala niya ang nilalang na si Alena at ang mga paru-paro. Sa pagtatakbo ni Lila, kumagat ang isa sa mga paru-paro sa kanyang balikat. Damang-dama niya ang nangyaring sumpa
ang panlalamig na nagmumula sa kanyang buto. Ngunit sa huli, nagamit niya ang antigong anting-anting na may kakayahang magparami ng liwanag. Ang liwanag ng anting-anting ay nagpaalis sa mga itim na paru-paro at sa isang iglap, nawala ang mga ito. Napalaya si Alena mula sa sumpa at bago siya tuluyang umalis sa mundo, nag-iwan siya ng isang babala. Huwag subukang guluhin ang mga nilalang sa dilim. Ang bawat sumpa ay may kapalit at ang iyong buhay ay maaaring mapasakamay ng kadiliman. Pagkatapos noong pangyayaring iyon, hindi na muling nakita ni Lila ang mga itim na paru-paro. Ngunit sa bawat dapit hapon, hindi niya makalimutan ang malamig na hangin at ang mga mata na tila sumusubaybay sa kanya mula sa malapit na kagubatan. Nang umuwi siya sa siyudad, dala-dala niya ang aral ng bayan na may mga lihim at mga nilalang na hindi dapat galawin at na ang kadiliman ay hindi basta-bastang mawawala kapag nilabag ang mga batas ng mundo at ng kalikasan.